Lisa Ramirez, pananaw. Nanghihina ang buong katawan ko at lumuluha ang mga mata ko habang nakatayo sa likod ng isang puno. Malungkot na pinanonood ang paglilibing sa kabaong kung nasaan ang katawan ni Ricardo. Ricardo, bakit? Ang bulong ko sa aking sarili habang umiyak. Ako si Lisa Ramirez, 28 taong gulang, at nagtatrabaho bilang service queue sa isang fast food chain. Mahigit 3 taon ko nang kilala ang magkapatid na sina Ricardo at Fernando Santiago. Nagkaroon kami ni Ricardo ng masayang relasyon sa loob ng 3 taon. Ngunit kamakailan lamang, higit 2 buwan na ang nakakalipas, nalaman kong ako'y niloloko niya. Nahuli ko siya sa akto sa aming apartment na may kasiping na ibang babae. Sa paniniwala niyang hindi ako uwi ng gabing iyon dahil sinabi kong magpapalipas ako ng gabi sa bahay ng aking ina. Paulit-uli siyang humingi ng tawad at nagmakaawa para sa ikalawang pagkakataon. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya pinagbigyan. Parang kailan lang, siya ay patuloy na tumatawag sa akin. O kung minsan ay bumibisita sa bahay. Sino nga bang mag-aakala na ganito ang mangyayari? Labis akong nagulat nang mabalitaan kung nagkaroon siya ng cardiac arrest at agad na nawala. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang sana ay nakinig ako sa paliwanag niya. Masyado akong nagpabulag sa labis na sakit. At hindi ko na nagawang makita ang tunay na nararamdaman niya. Hindi ka makalapit kasi alam mong kasalanan mo. Nagulat ako at agad na napabalik sa realidad nang marinig ang boses ni Fernando, ang kuya at tanging pamilya ni Ricardo. Ang kapal na mukha mo na magpunta pa rito, samantalang kasalanan mo naman ang nangyari. Mahina at may halong galit na dagdag niya. Pasensya na, ang sagot ko habang umiyak at nahihiya pang huminga. Napansin ko na isa-isa na ring nagsisyalisan ang mga kaibigan na dumalo sa libing ni Ricardo. Hindi ko kailangan ng pasensya mo, malakas na sigaw niya, habang lumuluha rin ang kanyang mga mata. Kaya't may ilan ang napalingon sa aming direksyon. Maibabalik ba ng lintik na pasensya na yan ang kapatid ko? Hindi naman, di ba? Puno ng hinanakit na dagdag niya. Siya ang tanging pamilya ko, Lisa. Siya rin ang pinakamabuting kaibigan ko. Pero dahil sa'yo, nawala siya. Sigaw pa niya. Napayuko ako, habang patuloy na umaagos ang mga luha mula sa aking mga mata. Tama siya. Alam ko na kahit ilang milyong pasensya pang sabihin ko, hindi na maibabalik ang nawalang buhay ni Ricardo. Alam ko rin na may bahagi akong kasalanan sa nangyari. Pero kailangan ba na ako ang umako ng laha? Nasaktan din naman ako noong nalaman kong niloloko niya ako. Kahit pa mahigit 3 taon na ang aming relasyon. Naintindihan ko na galit ka, pero nasasaktan din naman ako, ang umiiyak kong sagot. Ang daming sana ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Sana pinakinggan ko siya. Sana isinantabi ko na lang ang sakit na nararamdaman ko. Sana binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon, at sana nandito pa siya't kasama namin. Wala kang karapatang sabihin sa akin na nasasaktan ka, Lisa. Para bang ikaw ang pumatay sa kanya, madiin at puno ng galit na wika niya. Murder has been committed for less, at kung papatayin kita ngayon, ito ay ganap na makatarungan. Galit na dagdag pa niya. Nakita ko ang mga kamao niyang kumuyom sa kanyang gali. Hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang sarili ko sa mga paratang niya. Dahil kahit saang anggulo tignan, alam kong may katotohanan ang sinasabi niya. 3 taon, Lisa. Naging kayo ng mahigit 3 taon, di ba? Paano mo nagawang bitawan siya ng basta-basta? Ha? Bakit? Nakahanap ka na ba ng ipapalis sa kanya? Galit na wika pa niya. May ilang tao ang nagbulungan dahil sa narinig. Tiyak na iniisip nilang masama akong babae. Hindi. Hindi ganun ang nangyari. Mahina at nanghihina ang sagot ko. Naalala ko na, Anya, sabay sarkastikong pagtawa. Hindi ba ilang beses mo nang sinasabi sa amin? Gusto mong umangat sa buhay, ano? Nakahanap ka ba ng mas mayaman sa kanya? Mas gwapo, maanghang na saad pa niya. Binigay ni Ricardo sa iyo ang lahat. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit nagawa mo pa siyang iwan, sigaw na naman niya sa akin. Niloko niya ako, Nick. Niloko ako ng kapatid mo. Nahuli ko siya na may kasiping na ibang babae. Gusto kong isigaw ang saloobin kong iyon. Ngunit hindi ko magawa. Kahit nalabis akong nasasaktan sa mga natatanggap kong salita, hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang sarili ko at sirain si Ricardo sa mata ng ibang tao. Hindi mo deserve ang pagmamahal ng kapatid ko, Lisa. Ni hindi mo deserve na mahalin pa ng ibang tao. You're nothing but a gold digger, at sisiguraduhin kong magbabayad ka. Habang nabubuhay ako, ay paulit-ulit kong ipaalala sa iyo ang pagpatay mo sa kapatid ko, hanggang ikaw na mismong makiusap, kay kamatayan na sunduin ka na niya. Mahina ngunit madiing pagbabanta niya, bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa akin.
Wala akong nagawa kundi ang humagulgol, dala ng labis na sakit na nararamdaman habang nakaupo pa rin sa madamong lapag. Ang daya mo, Ricardo. Palagi mo na lang akong sinasaktan, mahinang bulong ko habang umiyak. Ang kapal ng mukha mong sisihin ang kapatid ko. Mahiya ka naman sa sarili mo. Lahat ng sakit at konsensyang nararamdaman mo ngayon, ikaw rin ang may kasalanan, Anya. Narinig ko ang kanyang mga salita at muli akong napayuko, tahimik na umiyak. Hindi ko na pinansin ang mga tingin ng ibang tao na nakakita sa nangyari. Basta't wala akong ibang nais kundi ang umiyak. Okay ka lang? Tanong ng kaibigan kong si Isabel habang lumilingon sa akin. Nasa balkonahe ako ng building na inuupahan namin dito sa Dubai. Nakatingin sa maliwanag na ilaw ng iba pang mga gusali. Naman. Bakit naman hindi? Sagot at tanong ko pabalik, sabay pilit ng ngumiti. Mahigit 6 na buwan na mula nang nahuli ko si Ricardo, na may kasiping na ibang babae sa apartment namin. Mahigit 4 na buwan na mula nang mawala siya, at sisihin ako ng kuya niya na si Fernando. Sa totoo lang, parang nawalan na ako ng ganang mabuhay dahil sa mga pangyayaring ito. Ngunit alam ko na kahit paano, kailangan kong magpatuloy sa buhay dahil may pamilya akong umaasa sa akin sa Pilipinas. Girl, sa lahat ng okay, ikaw ang pinakamalungkot. Anya, sabay na pabuntong hininga. Iniisip mo na naman ba ang mga nangyari? Lisa, hindi mo naman kasalanan na nawala si Ricardo. Niloko ka niya, at natural lang na masaktan ka at makipaghiwalay sa kanya. Kaya huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinabi ni Nick sa'yo. Mahaba niyang saad. Best friend ko si Isabel mula noong college, at dahil alam niya ang lahat tungkol sa akin, nagpasya siyang isama ako rito sa Dubai at ipasok sa restaurant na pagmamay-ari ng kanyang boyfriend. Pumayag naman ako, umaasa na sa paglayo ko ay unti-unting magiging maayos ang lahat. Pero may punto naman siya. May mabigat din siyang dahilan kung bakit niya nasabi yon. Mahina at may halong lungkot kong sagot. Kung sakaling pinakinggan ko ang mga rason ni Ricardo noon, at kung sana'y binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon, baka sakaling kasama pa namin siya ngayon, dagdag ko pa. Hindi mo naman alam na mangyayari ang mga bagay na hindi dapat nangyari. At saka, hindi mo rin kasalanan na hindi mo binalikan ang taong nanloko sa'yo. Sorry kay Ricardo kung naririnig niya yon kung nasan man siya ngayon. Pero girl, nasaktan ka niya, at valid ang sakit na nararamdaman mo. 3 taon kayo, pero nagawa pa niyang makipagtsuktsakan sa iba. Ang kaso, sobra namang nagpa-depress sa paghihiwalay mo, at ngayon, nagkakaroon ka ng mga kalokohan na hindi naman pala kayang harapin ang consequences. Mahaba niyang paliwanag. Naiintindihan ko ang gustong iparating ni Isabel. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kahit ilang buwan na ang lumipas, may mga pagkakataon pa ring madalas akong natutulala at naiyak na lang. Minsan, bago matulog, kapag pinipikit ko ang mga mata ko, muling bumabalik sa aking alaala ang mga masasakit na salitang binitawan ni Fernando sa akin. Kamusta na kaya si Fernando? Okay na kaya siya? O umiiyak at nalulungkot pa rin siya kapag naalala ang kapatid niya? Napatawad na kaya niya ako? May halong lungkot na tanong ko kay Isabel, kaya't napangiwi siya. Ikaw ang nasaktan at patuloy na nasasaktan. Pero iba pang tao ang iniisip mo. At ayuan na kaya kita ng rebulto sa luneta. Yung katabi mismo ni Rizal, Anya, sabay na papailing. O siya, gumayak ka na at may trabaho ka pa. Panggabi ka ngayon, di ba? Sabi niya, kaya ngumiti na lang ako at marahang tumango. Gumayak ako gaya ng sinabi niya, at pagkatapos ay kumain kami ng sabay para sa dinner. Nagpasya na akong magpunta sa restaurant, kung saan ako nagtatrabaho. Magdadalawang buwan pa lang ako rito. Maayos naman ang trabaho at ang sahod, at kahit papaano, sa tuwing nagtatrabaho ako, nawawala kahit panandalian ang mga masasakit na nangyari. Lisa, can you assist the person in EI room number 3? Tanong sa akin ni Paul, ang boyfriend ni Isabel. Isa siyang kalahating Amerikano at kalahating Arabo. Mabait si Paul at laging nakangiti. Sure, nakangiting sagot ko. Pagkatapos, naglakad na ako patungo sa EI room na tinukoy niya. Agad akong nagulat pagkapasok ko sa loob ng EI room, dahil nakita ko ang seryosong mukha ni Nick. Hawak niya ang isang wine glass, at nagtaas pa siya ng isang kilay sa akin, bago nagngisi ng mayabang. Sa tingin mo ba matatakasan mo ako? Tanong niya na may halong panunuya, kaya napalunok ako ng laway. Hindi ba sinabi ko na pagbabayarin kita, Lisa? Dagdag pa niya, na may panibagong ngisi. Ano pong magagawa ko para sa inyo, sir? Mahina at kinakabahang tanong ko. Ni hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, kaya't bahagya na lang akong yumuko at tumingin sa sahig. Can you do for me?
Then do it for me, Lisa, because that's what you deserve, maanghang na sagot niya. Napasinghap ako sa gula. Lalo pa akong nagulat nang ibato niya ang hawak niyang wine glass sa harap ko. Hindi naman ito tumama sa akin. Ngunit nabasag ito at nagkalat ang laman ng red wine sa lapag. Nalabis kong ikinagula. Clean that mess, Lisa. Gusto kong makita na nakaluhod ka habang nahihirapan. Walang emosyon na dagdag pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko na huwag itong tumulo. Tinatagan ko ang loob ko. Pilit nang umiti. At nagpasya na linisin ang kalat na siya ang may gawa. Labis pala talaga ang galit niya sa akin na nagawa pa niyang sundan ako dito sa Dubai, para lamang pahirapan. Nang matapos ako sa paglilinis, muli akong humarap sa kanya. May kailangan pa po ba kayo, sir? Mahinang tanong ko. Nakaramdam ako ng kaba nang tumayo siya mula sa pagkakaupo, at marahan pang naglakad ba palapit sa akin, habang ang kanyang matatalim na tingin ay hindi ako nilulubayan. Brace yourself, Lisa. Ito pa lang ang simula. I'll make your life a living hell. Sisiguraduhin kong mararanasan mong sakit na mawalan ng nag-iisang kapatid. Sisiguraduhin kong masasaktan ka ng tago sa puso't kaluluwa. Yung ikaw na mismong hihiling sa langit na sana, hindi ka na nabuhay pa. Mahina pero madiin na bulong niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naglakad na siyang palabas ng EI room. Nang wala na siya, halos matumba ako dala ng panginginig ng mga tuhod ko. Agad ding tumulo ang mga luha na kanina ko pang pinipigilan. Ngunit agad ko ring pinawi ang mga ito nang maalala kong nasa trabaho nga pala ako. Gustong-gusto ko nang umuwi sa apartment at magpahinga. Ngunit kahit na sobra na akong nanghihina, dahil sa engkwentro ko kay Nick, nagpatuloy pa rin ako hanggang sa matapos ang shift ko. Lisa, I'll drive you home. Isabel sent me a message saying that she cooked us breakfast. Sabi ni Paul ng 5 oras ng umaga, matapos ang shift ko. Dumating na rin kasi ang mga papalit sa amin. 24 hours kasi ang resto bar na pagmamay-ari ni Paul. At gaya ng napag-usapan, sabay kaming uwi sa apartment. Nang mipara na ang sasakyan niya sa parking lot, agad kaming bumaba. Kinakabahan na naman ako habang naglalakad kami papunta sa elevator. Nang makita kong bumaba mula sa isang sasakyan si Fernando, na may matalim na tingin sa akin. Paul, ikaw na ang maunang pumasok, sabi ko pagkabukas ng elevator. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Ngumiti lamang siya at tumango. Nang makasakay na siya sa elevator at nagsara ito, muli kong hinarap si Fernando. Kahit ako'y kinakabahan, naglakad ako patungo sa kanya. Ano na naman ba, Fernando? Mahina at nanlulumong tanong ko. Siya ba ang ipinalit mo sa kapatid ko? Tanong niya na may halong galit. Iba ka talaga, Lisa. Habang ako ay hindi pa rin natatanggap ang pagkawala ni Ricardo, ikaw naman ay agad na lumalandi sa iba. Anya. Kaya mariin akong napapikit sa kanyang mga salita. Kaibigan ko lang si Paul. Okay. Siya ay boyfriend ni Isabel, ang best friend ko. Sinabay niya ako sa pag-uwi kasi pupuntahan niya si Isabel. Paliwanag ko, pilit na pinapanatili ang aking kalmado. Hindi na ako magtataka kung agawin mo siya sa sinasabi mong best friend mo. Ganun ka naman, di ba? Malandi at manggagamit, sagot niya. Ngunit hindi na niya nagawang ituloy ang kanyang sasabihin, dahil sa malakas kong pagsampal sa kanya. Alam ko na galit ka, Fernando. Pero huwag kang magsasalita na para bang kilala mo ako at alam mo ang mga pinagdadaanan ko. Kasi sa totoo lang, wala kang alam, sigaw ko, na puno ng pigilang galit. Sobrang taas ng tingin mo sa kapatid mo, na sa akin mo sinisisi ang lahat. Kung nandito lang si Ricardo, hindi siya matutuwa sa mga ginagawa mo, dagdag ko pa. Kaya nagtiim ang mga bagang niya dala ng galit na nararamdaman. Kung nandito pa si Ricardo, hindi sana mangyayari to. Ang kaso, wala na siya, at kasalanan mo, madiing sagot niya. Fernando, hindi mo alam ang ginawa sa akin ng kapatid mo bago kami naghiwalay, despeyadong saad ko, sabay tawa na puno ng peke. Pero wala rin naman akong balak na sabihin sa'yo. Sobrang minahal ko si Ricardo, na kahit ako lang ang nasasaktan at tumatanggap ng lahat ng paninisi. Ayos lang basta hindi siya masira sa'yo at sa ibang tao. Kaya pakiusap, tigilan mo na ako. Nagmamakaawa ako. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Tila napaisip siya sa aking sinabi. Ngunit sa huli ay mabilis siyang umiling. Hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo, Lisa. Kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ako maniniwala sa'yo. Walang ibang ginawa si Ricardo, kundi ang mahalin ka. Ibinigay niya sa'yo ang lahat. Mas marami pang oras na magkasama kayo kaysa sa akin na kapamilya niya. Pero hahayaan ko siya, dahil alam kong doon siya masaya. Kahit hindi niya ako matulungan sa kumpanya naming dalawa. Pero iniwan mo pa rin siya, Alana,
mahaba niyang saad. Sige nga, sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo siya hiniwalayan. Hamon pa niya. Wala akong panahon na magpaliwanag pa sa'yo, Fernando. Kung may natutunan man ako sa mga nangyari ngayon, yun ay ang mga taong saradong isip, ay hindi makakarinig ng kahit anong paliwanag. Kaya bahala ka na kung ano man ang isipin mo. Kung sa tingin mo masama akong tao, sige, okay lang. Kung masaya ka sa pagpapahirap at pangmamata mo sa akin, gawin mo. Bahala ka na. Pagkatapos kong sabihin iyon, tinalikuran ko na siya at naglakad patungo sa elevator. Nang makarating ako sa aming apartment, naabutan ko sina Isabel at Paul na nasa hapagkainan. Sinabi ko na lang na busog ako at agad akong dumiretso sa kwarto ko. Doon, mag-isa at tahimik, muling umiyak ako dala ng sakit, hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa ring naroon si Fernando sa resto bar. Para bang alam na alam niya ang aking schedule. Sa tuwing pangumaga ako ay madalas din siyang tumatambay doon, at kapag panggabi naman, ganoon din ang kanyang ginagawa. I think that guy likes you. Nakangising wika ni Paul nang minsang mapansin si Fernando, natitig sa akin habang nagtatrabaho ako. He keeps on coming back here. Why don't you try to talk to him? He seems like a nice guy, dagdag pa niya, kaya napangiwi ako. Kaibigan ko lang siya na nakilala ko sa Pilipinas. Tanging sagot ko, at napatango siya. Kahit na magaspang ang ugali ni Fernando at hindi maganda ang trato niya sa akin, ayaw ko namang isipin ng iba na may masama akong opinyon tungkol sa kanya. Ayaw kong akalain nilang stalker ko siya, kahit na hindi naman. Oh, okay. Maybe that's the reason why he's always here. Wika na lang ni Paul bago naglakad patungo sa opisina niya. Napabuntong hininga na lang ako. Saglit pa akong napalingon kay Fernando at tinaasan lang niya ako ng isang kilay. Pinilit kong hindi magpaapekto sa kanyang presensya. Kahit na sobra akong nababahala sa araw-araw at gabi-gabi ko na lang siyang nakikita. Matapos ang aking shift, nagpa siya akong dumaan sa likod ng restaurant upang hindi niya ako makita. Ngunit nagulat ako nang makita siyang nakasandal sa isang poste at nakatingin sa akin. Hindi ka pa ba tapos sa pangmamata at paninisi mo sa akin, Fernando? Kasi, sa totoo lang, ang weird na lagi kang nakasunod sa akin. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko agad. Hindi ako mapapagod na nakikita kang nahihirapan at nasasaktan, Lisa. Susundan kita kahit saan ka magpunta upang paulit-ulit na ipaalala sa'yo ang kasalanang ginawa mo. Walang emosyon niyang sago. Napailing na lang ako at hindi na sumago. Nagsimula na akong maglakad palayo. Habang naglalakad, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Nitong mga nakaang araw kasi, nahihirapan akong makatulog. Wala naman akong insomnia, ngunit madalas akong nahihirapan sa pagtulog. Lalo na kapag naalala ko ang mga nangyari. Kung makakatulog man ako, mahaba na ang 2 o 3 oras at putol-putol pa. Samantalang nagtatrabaho ako ng 9 na oras. Huminto muna ako sa paglalakad at huminga ng malalim. Nang akala ko ay okay na ako, naglakad na ako ulit. Ngunit muli na naman akong nakadama ng kakaibang hilo. Parang umikot ang paningin ko at nagdilim ang laha. Nagising ako na bumungad sa akin ang kulay puting kisam. Nang igala ko ang mga mata ko sa paligid, agad kong nakita si Isabel na nakaupo sa sofa, katabi si Paul. Isabel, mababa ang boses na tawag ko sa kanya. Gula siyang napalingon sa akin, tapos ay nagmamadaling tumayo para lapitan ako. Halata sa kanya ang labis na pag-aalala. Girl, okay ka lang? May masakit ba? Gutom ka ba? May gusto kang kainin? Sunod-sunod na tanong niya, kaya napangiti ako. Kahit na kailan talaga'y sobrang maalaga at thoughtful ni Isabel. Okay lang ako, sagot ko habang pilit na inaalala ang mga nangyari bago ako nawalan ng malay. Teka, si Fernando ba ang nagdala sa akin sa ospital? Pasensya na kung pinag-alala ko kayo ah. Sino bang nagdala sa akin dito? Dagdag ko pa. Hindi raw nagpakilala pero gwapong lalaki daw. Anya tapos ay napabuntong hininga pa. Napatango naman ako nang mapagtantong si Fernando nga. Bakit ba hindi ka nagsabi na hindi pala maganda ang pakiramdam mo? Tanong pa niya. Okay naman ako kanina, pero pagkatapos ng shift ko, bigla akong nahilo. Sagot ko kaya tumango siya. Stress at over-fatigue ang dahilan sabi ng doktor. Kailangan mo lang naman daw magpahinga. Wika niya kaya ako naman ang napatango. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang ideya na si Fernando ang nagdala sa akin dito sa ospital. Bakit? I mean, hindi ba dapat masaya't natutuwa siya na makita akong nahihirapan? Ang ideya na kahit papaano ay nag-alala siya sa akin, ay nagpapasakit na naman ang ulo ko. Hindi ko talaga mahanap ang rason kung bakit dinala niya ako rito. Pero alam ko na kailangan ko pa ring magpasalamat sa kanya.
Hapon na makauwi kami sa apartment. Sinamahan naman ako ni Isabel, hanggang sa makarating ako sa kwarto ko, kahit papilit kong sinasabi sa kanya na okay lang ako. Feeling ko si Fernando ang nagdala sa akin sa ospital. Bakla, wika ko kaya natigilan si Isabel. Fernando. Fernando Santiago. Teka, nandito siya, gulat na tanong niya. Pilit naman akong ngumiti, bago marahang tumango. Ginugulo ka na naman ba ng hayop na yan, Lisa? Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? May halong inis na dagdag pa niya. Hindi sa ganon, bakla. Aksidente lang kaming nagkita bago ako mawalan ng malay. Pagsisinungaling ko. Mukhang hindi siya kumbinsido, pero napabuntong hininga na lang siya at tumango. Kapag may ginawa siya na hindi maganda o may mga masasakit na salitang sinabi na naman sa'yo, sabihan mo ako agad. Anya kaya tumango na lang ako. Pagkatapos noon ay iniwan na ako ni Isabel, kaya nakapagpahinga na ako. Medyo naging magaan pa ang mga sumunod na araw, lalo na't nasa apartment lang ako. Hinayaan kasi ako ni Paul na magpahinga muna ng 3 araw, para makabawi raw ako ng lakas, kaya naman ang pagpasok ko, ulit ay parang ang gaan-gaan ng laha. Nang patapos na ang shift ko, ay saka naman dumating si Fernando. Ang akala ko'y wala na siya o umuwi na sa Pilipinas, pero nandito pa rin pala siya. Itinaas niya ang isang kamay niya pagkaupo niya. Iginala ko naman ang mata ko sa paligid at ako lang ang available, kaya ako na ang lumapit sa kanya. May I take your order, sir? Mababa ang boses na saad ko. 2 orders of bone steak, please. Medium rare ang akin, hindi lang ako sigurado kung anong luto ng steak ang gusto mo. Anya kaya agad akong natigilan at napatingin sa kanya. Tapos na ang shift mo in 5 minutes. Ray, sabayan mo ako sa dinner. I just want to talk to you, dagdag pa niya. Nalilito ako kung bakit mababa at magaan ang boses niya ngayon. Pero ganun pa man ay pilit na lang akong tumango. Kailangan ko rin namang magpasalamat sa kanya, kasi sigurado ako na siyang nagdala sa akin sa ospital. Agad kong pinasa sa kusina ang order niya, tapos ay dumiretso na ako sa locker ko, para makapagpalit ng dami. Nang matapos ay pinuntahan ko na siya sa mesa niya. Kamusta na pakiramdam mo? Mababa pa rin ang boses na tanong niya pagkaupo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako na ganito siya ngayon. Pakiramdam ko kasi ay may mali, pero ganun pa man ay pilit na lang akong ngumiti at tumango. Maayos na, sagot ko. Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital nung araw na yon. Di ba? Tanong ko pa. Siya naman ngayon ang tumango. Salamat, mahina pero puno ng sinseridad na wika ko. I'm sorry, anya na siyang labis kong ikinagulat. Ha, nalilitong tanong ko pa. I've been very hard on you. Masyado akong nagpabulag sa sakit at galit na nararamdaman ko, at hindi ko nagawang makita pa na nasasaktan ka rin pala. When you lost consciousness that day, I saw how things were slowly taking its toll on you. It's like a wake-up call to me. Tama ka, kung nandito pa si Ricardo, ay hindi niya magugustuhan na hindi maganda at magaspang ang pakikitungo ko sa'yo. Mababa ang boses na wika niya. Napalunok naman ako ng laway, dahil sa narinig. Hindi ko talaga inakala na maririnig ko ang mga salitang ito galing sa kanya. Sorry din sa lahat, mahina at halos pabulong na sagot ko. You don't have to say sorry, Lisa. Narealize ko na wala ka namang kasalanan sa nangyari. Sana maging okay pa tayo. Sana maging magkaibigan ulit tayo gaya ng dati. Gaya nung nandito pa si Ricardo. Alam ko na yun ang gusto niyang mangyari, kung nasan man siya ngayon. Mahabang wika niya uli. May namuong luha sa mga mata ko, dahil sa narinig. Pero mabilis naman akong tumango. Sobrang saya ko na wala akong ibang nagawa, kung hindi ang maluha na dala ng labis na tuwang nararamdaman. Nitong mga nakaaang buwan ay lagi kong sinisisi ang sarili ko. Hindi ko yan ipagkakaila. Pero ang marinig ang mga salitang, tumula kay Fernando ngayon ay sobrang gaan sa pakiramdam ko. Siguro ay ang pagpapatawad lang din niya ang hinihintay ko, para makapagsimulang ulit, para mapakawalan ko na ang lahat ng sakit at pagsisisi. Fernando, sa totoo lang, may nangyari kasi kaya kami naghiwalay ni Ricardo noon. Paninimula ko. Ngumiti naman siya bago tumango. Pwede bang huwag na muna nating pag-usapan? I want to make it up to you. Alam ko na nasaktan ka rin sa pagkawala niya, tapos ay dinagdagan ko pa ang sakit at paghihirap na nararamdaman mo. Alam ko na mahirap, pero gusto ko sana na magsimula tayo ulit bilang magkaibigan, paliwanag niya. At saka, punasan mo na mga luha mo, Lisa. Pinagtitinginan nila tayo, baka isipin nila pinapayak kita. May halong pagbibiro na dagdag pa niya, kaya mahina akong natawa at tumango. Pinunasan ko naman ang mga luha sa mga mata ko, tapos ay ngumiti pa sa kanya. Salamat, Fernando. Maraming salamat, wika ko.
Pagkatapos noon ay dumating na ang order niyang tea. Medyo nagtaka nga ako kasi si Paul pa ang nagdala noon sa table namin. Is this man making you CRY? Nakakunot ang noong tanong niya. No, Paul. I told you he's a friend. I'm just really happy that he's here. Pagdadahilan ko naman. Nakita ko kung paano tumango si Paul at ngumiti pa kay Fernando bago naglahad ng kamay. I'm Paul, pagpapakilala niya. I'm Isabel's boyfriend and Lisa's friend, dagdag pa niya. Nakangiti namang tinanggap ni Fernando ang kamay ni Paul. I'm pleased to meet you, ay niya. The pleasure is mine, sagot naman ni Paul. I'll leave you two alone. It seems like you both wanted to have some time alone together. Makahulugang dagdag pa niya kaya medyo napangiwi ako. Si Fernando naman ay mahinang natawa at tumango. I appreciate that, brother. Thanks, Anya. Naglakad naman si Paul paalis. Pagkatapos noon, muli kong nilingon si Fernando na ngayon ay nakatingin na uli sa akin habang nakangiti. Akala ata nito may something sa atin. Kapag ganon ang iniisip nila, itama na natin agad. Mahirap nang isipin ang iba na alam mo na. Mahina ang wika ko, bago hinawakan ang tinidor. Okay lang, Lisa. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano. After all, parehas naman tayong single. Anya at ngumiti na naman, yung ngiti na litaw ang mapuputi niyang mga ngipin. Hindi ko maintindihan kung bakit medyo lumakas ang kabog ng dibdib ko, dahil doon. Pero iwinaksi ko na lang, yun sa isip ko. Iniisip ko na lang na baka kaya ganito ang nararamdaman ko, kasi sa wakas ay okay na kami. Gaano nga pala katagal balak na magstay dito? Sino nagbabantay ng Santiago Hardware? Tanong ko habang kumakain kami. I'll be here for 6 na days. As per Santiago Hardware, iniwan ko na muna sa sekretarya ko. I can always work here as long as I have my laptop with me. Paliwanag niya pa kaya muli akong tumango. Nagpatuloy naman na kami sa pagkain pagkatapos noon. Wala nang nagsalita sa amin, pero minsan ay napapatingin kami sa isa't isa at napapangiti na lang. Sobrang gaan talaga ng loob ko. Parang wala nang paglalagyan ng tuwa na nararamdaman ko. Nang matapos kumain ay nagpasya siya na ihatid ako. Saka ko nalaman na sa kaparehong building pala namin siya, kumuha ng apartment niya. Are you okay? Tanong niya nang makarating na kami sa building at makasakay sa elevator. Mahinang sagot ko. Ilang sandali pa'y nagbukas na ang elevator, at sabay kaming naglakad palabas noon. Fernando, maraming salamat talaga ha. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya. Wika ko nang nasa harap na ako ng pinto ng apartment namin ni Isabel. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, kasi ang bilis mo akong napatawad. Kahit pa sobrang sakit ng mga salitang binitawan ko. Sorry ulit, Lisa, at thank you rin, Enya. Wala na sa akin ang mga yon. Alam ko naman na nasabi mo lang, yun dala ng bugso ng damdamin. Tao lang naman tayo, madalas talaga kapag galit at nasasaktan tayo, ay nakakapagsabi tayo ng mga salita na hindi naman natin gusto. Pero ang mahalaga, natuto tayo sa mga pagkakamali natin, mahabang saad ko na siyang nagpangiti sa kanya. You're very beautiful inside and out, Lisa. Swerte si Ricardo sa'yo, kahit na maaga siyang nawala sa atin. Alam ko na noong buhay pa siya ay sobra mo siyang napasaya, at gusto ko ring magpasalamat sa'yo, dahil doon. Puno ng sinseridad na saad niya. Sulit kaming nagkatitigan matapos niyang sabihin yon. Napalunok na naman ako ng laway na makita, na bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Akmang magpapaalam na sana ako, para hindi na mas lumala pa ang kung anong kiliti na nararamdaman ko. Pero nagulat ako nang higitin niya ako, sa biwang gamit ang maskuladong braso niya. Sa isang iglap ay inangkinan niya ang mga labi ko. Para akong naging tuod sa kinatatayuan ko, na hindi makagalaw. Naramdaman ko pa na mas lumalim ang halik, at hindi ko maintindihan kung bakit bigla kong tinugon yon. Anong nangyayari dito? Pareho kaming nagulat nang biglang magbukas ang pinto ng apartment namin ni Isabel, at lumabas sa pinto ang kaibigan ko. Halata rin ang gulat dahil sa nakita niya. Kung hindi nga lang siya en istorbo, ay baka hindi pa kami kumalas ni Fernando sa halikang yon. Sorry. Papasok na kami. Saad ko tapos ay mabilis ko en itinulak papasok sa apartment, at isinara ang pinto. Gaga ka. Akala ko ba magkagalit kayo nung tao? Ano yun, at para kayong mga kuhol kanina ha? Magpaliwanag ka nga sa aking lukaret ka. Ani Isabel na hinila pa ako papunta sa sala, tapos ay marahan pa niya akong itinulak pa upo sa sofa. Hinalikan niya ako, okay, siya ang nanghalik. Nagulat na nga lang ako kasi biglaan. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa yun. Paliwanag ko naman kaya napangiwi siya. Siya ang nanghalik, pero sinipsip mo rin naman ang dila niya. Nakita ko kaya napakapit ka pa,
Giit niya kaya agad akong pinamulahan ng mukha. Teka nga, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko ha. Ano't mukhang okay na okay kayo ng lalaking yon? Tanong ulit niya. Siya ang nagdala sa akin sa ospital noong mawalan ako ng malay. Tapos kanina, hinintay niyang matapos ang shift ko at nag-dinner kami sa restaurant ni Paul. Nag-usap lang kami at nanghingi siya ng sorry sa paninisi niya sa akin at sa mga salitang binitawan niya. Ako rin ay nagulat, pero magaan sa pakiramdam ang naging pag-uusap namin. Mababa ang boses na paliwanag ko. Ada, kanina lang kayo naging okay tapos nagsisipsipan na kayo agad ng dila. Hindi makapaniwala ang tanong niya, kaya muli akong napangiwi. Nakakadiri naman yung mga choices of words mo, Isabel. Saad ko at umakto na kinikilabutan ko wari. At bakit? Yun naman talagang ginawa niyo Anya. Na. Huwag mo nang ulit-ulitin, okay? Git ko naman at napailing pa. Nag-usap pa rin kami nang marinig na may kumakatok sa pinto. Sabay kaming napalingon ni Isabel doon, tapos ay nagkatinginan pa kami. Tinaasan lang niya ako ng isang kilay, bago nakakalokong ngumisi. Feeling ko siya yan. Ako ang magbubukas. Dito ka lang at kakausapin ko siya, Anya. Tipigilan ko pa sana siya, pero hindi ko na nagawa. Naglakad na kasi siya papunta sa pinto at binuksan yon. Tama nga siya, mula kasi sa sala nakita ko agad si Fernando pagkabukas ni Isabel ng pinto. Itinulak naman ni Isabel palabas si Fernando at isinara niya ang pinto kaya napangiwi na lang ako. Dumiretso na ako sa kwarto ko pagkatapos. Nagpa siya ako na maghilamos na at magpalit ng pambahay na dami. Nang matapos ay hihiga na sana ako sa kama. Pero pumasok si Les sa kwarto ko. Okay na. Puntahan mo siya sa rooftop ng building. Hihintayin ka niya roon, ani Isabel at ngumiti pa sa akin. Mukhang tinamaan ng isa yun sayo, bakla. Ginalingan mo ata masyado sa pagsupsup. Mahalay na dagdag pa niya, kaya napangiwi na naman ako. Nakakadiri ka talaga sa mga pinipili mong salita Huli na yan ha, git ko bago tumayo mula sa kama at naglakad na palabas ng apartment. Narinig ko naman ang pagtawa ng kaibigan ko, bago ako makalabas. Pagdating sa rooftop ay napansin ko na walang ibang tao doon maliban kay Fernando na nakadungaw sa railings. Fernando, mahina at medyo kinakabahan na pagtawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin bago ngumiti. Pasensya na kung inabala pa kita ha. Mukhang magpapahinga ka na ata, anya nang makalapit ako sa kanya. Dumungaw din ako sa railings. Okay lang, sagot ko habang pinanonood ang maliwanag na mga ilaw na nagmumula sa iba't ibang malalaking gusali. Gusto lang talaga kitang makausap. Pasensya ka na kung bigla na lang kitang hinalikan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kanina pero para akong naakit sa labi mo. Anya na siyang ikinagulat ko. Okay lang, pero hindi na dapat maulit pa yon, mahinang sagot ko. Bakit? Tanong niya kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Seryoso ang mukha niya na titig pa sa akin. Kasi hindi tama, patanong na sagot ko. Ex-boyfriend ko ang kapatid mo. At parang hindi maganda na humigit pa sa magiging magkaibigan ang meron tayo. Isa pa, masyadong mabilis at baka hindi rin kasi maganda ang isipin ng ibang tao. Paliwanag ko pa. Ano namang pakialam ng ibang tao sa buhay natin? They can talk and gossip about us for all I care. Saka ano naman ang mali kung magiging tayo, saad niya. Hindi ako agad nakasagot, may punto naman kasi siya. Ilang buwan pa lang kasi simula noong mawala si Ricardo. Pasensya na, pero hindi ko pa kasi kaya na pumasok sa panibagong relasyon. Wika ko at bahagya pang napayo ko. Okay lang, anya kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. Binigyan naman niya ako ng naninigurong ngiti. Bibigyan kita ng sapat na oras at panahon. Naintindihan ko naman ang point mo. Sa totoo lang, noon kayo pa ni Ricardo ay attracted na ako sa'yo. Hindi ko lang sinabi kasi nairespeto ko, kayong dalawa ng kapatid ko. But I'll take my chances now. Mabuting tao si Ricardo. Alam ko na kung sakaling tayong magkakatuluyan, ay magiging masaya siya para sa atin. Paliwanag pa niya. Pilit na lang akong ngumiti, dahil sa narinig. At pagkatapos ng gabing yon, ay tuluyan nang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Mula sa pagiging magaspang ang ugali, naging sobrang sweet at maalalahanin siya. Mabilis naman na lumipas ang araw at mga linggo. Aminin ko na mas nahuhulog na ang loob ko sa kanya, dahil sa lahat ng magagandang bagay na ipinapakita niya sa akin ngayon. Uy, totoo. Kayo na ba? Pang-usisa sa amin ni Isabel isang gabi. Pagkalabas ko sa kwarto ko, ay si Nick ay nakaupo sa sofa sa apartment namin at hinihintay ako. Inaya niya kasi ako na mag-dinner sa Marina, isa sa mga tourist spots dito, sa Dubai na magandang pasyalan lalo na kapag gabi. Hindi pa nga Hindi pa kasi ako sinasagot,
Pero willing naman ako maghintay. May halong lambing na sagot ni Fernando nang tumayo siya. Pinamulahan naman ako ng mukha dahil sa narinig. Enjoy your date. Nakangiting sabi naman ni Paul na umakbay pa sa kasintahang si Isabel. Pagkatapos ay naglakad na kami ni Fernando palabas ng apartment. Dumiretso kami sa parking lot at umalis na. Tahimik lang ako habang nasa biyahe. Ramdam ko naman na minsan ay tumitingin siya sa akin habang nagmamaniho. Ang tahimik mo. May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Hindi ka ba komportable na kasama ko? Anya kaya mabilis akong umiling. Hindi naman, Fernando. Medyo nahihiya lang ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit, sagot ko na ikinatuwa niya. Hindi ka na dapat nahihiya sa akin. Dapat nga masanay ka na sa presensya ko, kasi baka ako na ang makasama mo habang buhay. Banat naman niya, kaya napakagat ako sa aking ibabang labi. Mag-i-expire na next week ang visa mo. No, pag-iiba ko ng usapan. Tipid naman siyang ngumiti bago tumango. Ang bilis nga ng araw eh. Hindi ako sigurado kung pwede ba akong kumuha ulit agad ng visa pagkatapos. Sana mapayagan para mas matagal pa kitang makasama rito. Puno ng lambing na sagot niya. Pagkatapos ng 2 taong kontrata mo rito at pagka-uwi mo sa Pilipinas, may balak ka pa bang bumalik dito? Tanong niya. Hindi ko pa alam eh. Kung saan may mas magandang offer, doon ako, sagot ko naman. Pwede ka namang mag-apply sa akin. Tatapatan ko ang sahod mo rito. Anya kaya bahagya akong napanguso. Sa Santiago Hardware. Anong trabaho naman? Tanong ko kaya napangisi siya. Hindi. Mag-apply ka na full-time housewife ko. Hindi na kailangan ng interview. Tanggap ka na agad. Malaki ang sahod, monthly with complete benefits pa. Tapos bonus pa. Yung unlimited na halik at yakap sa akin. Sagot niya kaya malakas akong natawa. Puro ka talaga kalokohan, natatawang sagot ko. Kunwari kahit na ang totoo'y sobra akong kinikilig. Ayaw mo. Madali lang naman ang trabaho. Mahalin mo lang ako na bahala sa lahat. Ako magtatrabaho para sa atin. Ako na rin sa lahat ng gawaing bahay. Dagdag pa niya kaya mas dumoble ang kilig na nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo, sagot ko na lang habang natatawa pa rin, hanggang sa nakarating kami sa marina, na hindi na aalis ang ngiti sa akin. Paulit-ulit kasing bumabalik sa likod ng alaala ko ang mga sinabi niya. Grabe, sino mag-akala na parang kailan lang ay hindi maganda ang trato niya sa akin, at puro masasakit na mga salitang natatanggap ko mula sa kanya. Ngayon naman ay sobrang kilig ang pinadarama niya sa akin. Pero ang kilig na nararamdaman ko, ay agad na nawala nang maalala ko na naman si Ricardo. Totoo kaya na magiging masaya siya kapag naging kami ni Fernando? Hindi ko alam. Sa totoo lang ay tuluyan na akong nahulog kay Fernando. Pero parang may pumipigil sa akin na pumasok sa relasyon, kasama siya lalo na kapag naiisip ko si Ricardo. Nagulat ako nang malaman na nag-rent pala ng private yacht si Fernando para lang sa dinner namin. Tuwang-tuwa naman ako kasi ang ganda ng view habang kumakain kami. Ang laki yata masyado ng ginastos mo rito. Mahina at medyo nahihiya ang sabi ko. I just want you to experience what you deserve. Malambing na sagot niya tapos ay matamis pang ngumiti. At saka huwag mong isipin ang gastos. Medyo seloso ako kaya sana ako lang ang isipin mo habang magkasama tayo. Dagdag pa niya. Nag-iwas naman ako ng tingin kasi hindi ko gusto na makita niyang namumula ang mukha ko. Kailan ba kasi ako masasanay sa ganitong mga banat niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na kumakain. Pagkatapos nga ay may pa-Ferryworks display pa sa marina, kahit hindi naman New Year. Pero sobrang saya ko, hanggang sa matapos na ang gabi. Habang nasa kotse naman niya kami at nasa biyahe pa uwi, ay hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Pinag-isipan ko na rin kung okay lang ba nabigyan ko siya ng tsansa at pagkakataon ang sarili ko na pumasok sa relasyon kasama siya. Fernando, wika ko nang nasa harap na kami ng pinto ng apartment namin. Hindi ko alam, pero ang tagal ko nang pinag-isipan. Kinakabahang wika ako. Naisip ko lang kasi na pagkatapos ng lahat ng mga masasakit na nangyari, ay gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na sumaya. Nakita ko na napangiti siya, dahil sa sinabi ko. Sinasagot mo na ako, tanong niya. Kinagat ko ang ibabang labi ko bago tumango. Akala ko matatapos ang bakasyon ko rito, na hindi nagagana ang plano ko. Wika niya. Biglang nawalang emosyon sa kanya. Tapos ay tinaasan ako ng isang kilay, kaya nakaramdam ako ng kaba. Anong ibig mong sabihin? May halong takot na tanong ko. Everything was just a show for you, Lisa. Ang galing kong umarte, no, anya at mayabang pangumisi. Sa tingin mo ba gugustuhin ko talagang makasama, habang buhay ang taong pumatay sa kapatid ko? Masyado kang pa-demure kaya tumagal ang plano ko.
Pinlano ko na paibigin ka sa akin, tapos ay bibitawan ka rin sa huli gaya ng ginawa mo kay Ricardo. So how does it feel to have a taste of your own medicine? Ha? Dagdag pa niya kaya literal na nalaglag ang pangako. What? Sabay kaming napalingon kay Isabel nang itanong, yon na may halonggali. Well, masaya naman palang makipaglaro sa'yo. Imagine, kailangan ko pa palang gumastos na malaki, para lang sagutin mo ako. Mukha ka talagang pera, Lisa, madiing sagot pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko, dahil sa narinig. Siya ulo ka ba? Galit na sigaw naman ni Isabel. Hoy, hindi kasalanan ng kaibigan ko na namatay ang manloloko mong kapatid. Dagdag pa niya tapos ay itinulak si Fernando. Isabel, hayaan mo na. Nanghihinang wika ako tapos ay pilit pang ngumiti kay Fernando. Kahit nalaro lang para sa iyong lahat, salamat pa rin kasi kahit napapaano. Napasaya mo pa rin ako, mababang boses at lumuluhang wika ako. Sana naging masaya ka sa ginawa mo, dagdag ko pa bago naglakad papasok sa apartment. Kung kailan akala ko'y maayos na ang lahat, kung kailan ako nagkaroon ng lakas ng loob na muling bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na maging masaya, saka ko malalaman na laro lang pala sa kanya ang lahat para gumanti sa akin. Wala na ba talaga akong karapatang sumaya, dahil wala na si Ricardo? Kailan ba matatahimik ang isip at konsensya ko? Kapag ba nawala na rin ako, magiging maayos na ba ang lahat? Hindi ako matigil sa pag-iyak ng gabing yon habang nagkukulong sa kwarto ko. Napalingon pa ako sa wall clock at nakita ko na 3 oras na ng madaling araw. Hindi rin ako pumasok sa trabaho ng sumunod na araw at ng sumunod pa. Pakiramdam ko ay bumalik ako ulit sa simula. Gusto ko lang mapag-isa at ilang araw na akong hindi kumakain. Nabubuksan naman ni Isabel ang pinto ng kwarto ko gamit ang spare key niya. At pinagdadala niya ako ng pagkain. Pero hindi ko ginagalaw ang kahit na anong dala niya. 3 araw na akong nakahiga lang sa kama na parang baldado. Minsan ay tulala at madalas ay umiyak. Bakla, wala, sobra na akong nag-alala sa'yo. Alam ko na masakit, pero kailangan mo naman kasing kumain. Wala namang mangyayari kung patuloy mong parurusahan ang sarili mo sa kasalanang di mo naman ginawa. Nag-aalalang saad ni Isabel, tapos ay umupo sa kama na hinihigaan ko. Wala na ba talaga akong karapatan na maging masaya? Mahina at malungkot ko na tanong sa kaibigan ko. Puro sakit at hirap na lang ba talagang mararanasan ko? Dagdag ko pa. Pagkasabi noon ay namuo na naman ang mga luha sa mga mata ko. Gusto ko lang naman na maging maayos ang lahat. Pero bakit kailangan pa uli-ulit lang akong masaktan? Dagdag ko pa tapos ay hindi ko na napigilan ang paghikbi. Andito lang ako sa tabi mo, kami ng pamilya mo. Talikuran ka man ng lahat, maging ang mundo, kami mismo ang haharap sa'yo. Okay lang naman na umiyak at masaktan pero alagaan mo pa rin ang sarili mo. Naiyak na rin ang saad ng kaibigan ko. Kapag bawala na ako, magiging maayos na bang lahat? Malungkot na tanong ko pa. Bakla, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tinatakot mo ako Umiyak na wika ni Isabel tapos ay nyaka pa niya ako. Mapait na lang akong napangiti dahil doon. Hindi na ulit ako nagsalita at hindi ko alam kung gaano niya ako katagal na yaka. Tahimik lang siya sa tabi ko. Alam ko na hindi niya ako gustong iwan kasi iniisip niya na baka may gawin akong hindi maganda. Nang makatulog si Isabel sa tabi ko, ay nagpa siya akong tumayo at magpunta sa rooftop. Hindi dahil sa gusto kong magpakamatay o ano, pero gusto kong magpahangin. Sa totoo lang ay tama naman kasi ang sinabi ni Isabel. Walang mangyayari kung pababayaan ko ang sarili ko. Ngayong gabi ay pilit kong ilalabas ang lahat ng sakit. At bukas ay balak ko na magpatuloy na uli sa buhay, kahit na nasasaktan pa rin ako. Nang nasa rooftop na ay dumungaw ako sa railings, tapos ay tumingin sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Kamusta ka na, Ricardo? Tanong ko sa hangin. Kinakausap ko si Ricardo, kahit na alam kong hindi naman siya sasagot. Alam mo, ang dami kong gustong itanong sa'yo Mga tanong na alam kong hindi na mabibigyan ng kasagutan pa kasi wala ka na. Pero kahit nagaano kasakit at kahirap ang mga sitwasyon na binigay at iniwan mo sa akin dito, hinihiling ko pa rin na sana masaya ka kung nasaan ka man. Pinapatawad na kita, Ricardo. Kaya sana mapatawad mo rin ako. Sana rin natulungan mo ako na mapatawad ang sarili ko. Mahabang saad ko pa habang umiyak. Nagulat ako nang marinig ang umiyak na boses ni Fernando. Hindi ko napalingon pa ako sa kanya, at nakita ko na nakaluhod siya sa malamig na lapag. Nasa may bandang likod naman niya si Isabel na umiyak, habang nakatakip ang kamay sa bibig. Ako rin, Lisa, sana mapatawad mo ako. Umiyak na wika ulit ni Fernando. Hindi naman ako sumago. Nanatili lang akong tahimik na umiiyak at nakatingin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko.
Hindi ko rin alam kung kaya ko pa bang maniwala sa mga salitang manggagaling sa kanya. Sinabi na sa akin ni Isabel ang lahat. Ang rason kung bakit ka nakipaghiwalay kay Ricardo. Ang tagal kong naging tangat bulag sa paliwanag. Umabot pa ako sa punto na kaya kong gawin ang mga hindi dapat at sa huli. Nadagdagan lang ang mga kasalanan ko sa'yo. Nasaktan lang kita ng sobra, nakayukong wika niya. Hindi ko sukat akalain makakaya kang lokohin ni Ricardo kasi nakita ko, yung pagmamahal na ipinakita niya sa'yo. Siya ulo kaming magkapatid, di ba? Kasi parehas ka naming nasaktan. Wika ulit niya. Lisa, totoo na nahulog na ako sa'yo. Pinigilan ko lang ang nararamdaman ko kasi akala ko mali. Lisa, isa pang pagkakataon, please. Itatama kong lahat. Babawi ako. I promise I'll be good. Just give me another chance, please. Anya tapos ay humagulhol pa. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala sa'yo, mahinang sagot ko naman. Seryoso akong nakatitig lang sa kanya, habang ang mga luha ay wala pa ring hinto sa pagbuhos. Kahit na alam mo na ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya, hindi naan mababago ang katotohanan na ilang beses mo na akong sinaktan. Salamat sa paghingi mo ng tawad at saan naman patawad mo rin ako. Pero siguro hanggang dito na lang to, Fernando. Gusto kong magsimula ulit at maging masaya at sa tingin ko, hindi ko magagawa yun ng kasama kita. Aminin man kasi natin at hindi, alam nating pareho na kapag nakikita natin ang isa't isa si Igo pa rin ang maalala natin at ang mga nangyari. Kaya sana, itigil na natin ang lahat dito, mahabang dagdag ko pa. Nakita ko kung paano siya tumango-tango, habang nakaluhod pa rin at umiyak. Sa totoo lang ay nababasag ang puso ko na makita siyang ganito. Pero alam ko rin na mas makakabuti sa aming pareho ang pasya ko. Naiintindihan ko, halos pabulong na sagot niya. Masakit, mahirap, pero naiintindihan ko. Dagdag pa niya bago nag-angat ang tingin sa akin at malungkot na ngumiti. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa ulit na sumubok kasama ko. Hindi ko alam kung darating pa ba ang araw na yon gayong sobra na kitang saktan. Pero hindi bale na kung gaano pa katagal. Maghihintay pa rin ako, kahit na walang kasiguraduhan. Hihintayin kita, Lisa, at muling napahagulgol. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko, at pinigilan ang sarili na lumapit sa kanya, para mayakap siya. Tinatagan ko ang loob ko na maglakad paalis sa rooftop at iniwan siya roon. Sobrang sakit at hiyap sa akin to. Parang isang matalim na punyal na paulit-uli sumasaksak sa puso ko. Lumipas ang mga araw na hindi na muling nagpakita pa si Fernando. Pero lagi naman siyang nagpapadala ng mensahe sa akin. Mga simpleng mensahe lang na pinapaalala sa akin na kumain ako sa tamang oras. Hindi naman na ako nag-abala pa na mag-reply. Ang huling mensahe niya sa akin ay ngayong araw. Isang mahabang mensahe, yon. 5 oras PM ang flight ko ngayon pabalik sa Pinas. Gustong-gusto kitang makita at mayakap bago ako umalis. Pero alam ko na hindi ka pa handa na makaharap ako. Mag-ingat ka lagi dito, Lisa. Alagaan mo sarili mo. Huwag mong kalimutan na kumain sa tamang oras. Pipilitin ko na makabalik agad dito para makita ka. Hindi ko alam kung maniniwala ka, pero mahal kita. Yan ang laman ng mensahe niya, at kaninang 8 oras ng umaga ko pa. Yan paulit-ulit na binabasa. Hindi mo talaga siya pupuntahan. Napalingon ako kay Isabel. Alam mo, sobra akong naiinis at nagagalit dahil sa kalokohan niya. Pero nakita ko naman na sincero yung tao. Hindi sa pinapangunahan kita sa desisyon mo ha. Pero kahit naman kasi hindi mo aminin, alam ko na nahulog ka na rin sa kanya, dagdag pa niya. Hindi ko alam, bakla, mahinang sagot ko. Normal lang naman na matakot pagkatapos mong masaktan ng todo. Pero ano na lang ang mangyayari sa'yo kung patuloy ka na lang matatakot. Tandaan mo, nakaakibat ng pagmamahal ang mga maling desisyon at sakit. Pero huwag mo sanang ipagkait sa sarili mong sumaya ulit, dagdag pa niya. Para akong nagising sa katotohanan, dahil sa narinig ko mula kay Isabel. Mabilis pa akong napatayo mula sa pagkakaupo, kaya napangiti siya. Go na, girl, masayang sigaw pa niya, kaya napangiti ako at agad na tumango. Nagsuot lang ako ng sapatos tapos ay patakbo ng lumabas sa apartment, para puntahan si Fernando sa airport. Hoy Gaga, saan ka pupunta? Narinig kong tanong ni Isabel nang nasa harap na ako ng elevator. Pupuntahan ko si Fernando sa airport. Sigaw ko naman kaya napangiwi siya. Loka-lokang to, 5 oras pa ang flight niya. Sigaw naman niya pabalik tapos ay naglakad palabas ng apartment. Tapos ay dumiretso siya sa harap ng pinto ng apartment ni Fernando at kumatok doon. Nagulat naman ako nang biglang nagbukas ang pinto at sumilip doon si Fernando. Papunta ng airport si Lisa para sundan ka. Akala ata nandun ka na. Wika niya kaya napangiwi ako.
Minsan tuloy napapaisip ako kung tamang desisyon ba na kaibiganin ang isang to. Nagkatingin na naman kami ni Fernando dahil sa sinabi ni Isabel. Kinakabahan man ay marahan akong naglakad palapit sa kanya. Oo, babalik na ako sa loob ha. May oras pa kayo para mag-chukchak times kung gusto nyo. Babu push, anya kaya napangiwi na naman ako. Tara na, mahina at kinakabahang wika ni Fernando nang nasa harap na ako ng pintuan niya. Pilit naman akong ngumiti bago pumasok sa loob. Drinks, coffee, water, juice, kinakabahan pa rin na tanong niya. Hindi na. Gusto lang talaga kitang makausap bago ka umalis. Wika ko naman. Umupo naman siya sa bakanteng sofa nang sabihin ko yon. Fernando, alam ko na pareho tayong nagkasakitan. Pero gusto ko pa ring bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na sumaya. Yun nga lang, parang mali ang timing, paninimulaak. Ngumiti naman siya sa akin bago tumango. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero gusto ko sana na bigyan natin ng sapat na panahon ang mga sarili natin na makapag-isip sa kung ano ba talagang mga gusto natin. Sabi ko pa. I don't understand. Nakakunot ang noong wika niya. Naniniwala ako na kayang gamutin at paghilumin ng oras ang lahat ng klase ng suga. Sabi ko pag-uwi ko sa Pilipinas, ikaw ang unang tao na gusto kong makita. Pero habang magkalayo tayo, tulungan muna natin ang mga sarili natin na makabangon at tuluyang makawala sa sakit para kapag nagkita na tayo ulit, makakaya na nating mahalin ang isa't isa na walang ibang iniisip kung hindi tayong dalawa lang, paliwanag ko. Ngumiti naman siya at tumango-tango na para bang naiintindihan na niya ang gusto kong sabihin. Maghihintay ako, agad na sagot niya tapos ay masaya pang ngumiti sa akin. Tinapos namin ang pag-uusap na yon na niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Mahigit 1 taon pa bago kami magkita uli. Siguro naman ay sapat na ang panahon na yon para maghilom ang lahat ng suga. Hindi ako sigurado kung hihintayin niya ba ako ng ganoon katagal. Pero kahit na anong mangyari, alam ko na pagkatapos nito, ay tuluyan na talagang magiging maayos ang lahat. Mahina at nahihiyang bati ko na makita si Fernando na pumasok sa isang kilalang coffee shop dito sa BGC. 1 taon at 2 buwan ang lumipas mula nang huli kaming magkita. Pero kahit na ganon ay lagi naman kaming nagkakausap online. Hi, bati niya na nakangiti at kinagat pa niya ang ibabang labi na para bang sobrang saya na makita ulit ako. Pag-uwi ko mula sa Dubai ay siya ang unang tao na pumasok sa isip ko, at sa dami ng mga kaibigan ko bukod pa sa pamilya ko, ay sa kanya ako unang nakipagkita. You're staying here for good, right? Tanong niya pagkaupo sa silya na nasa harap ko. Nitong mga nakaang buwan ay gustong-gusto niya akong pasyalan uli sa Dubai. Pero pinipigilan ko siya at lagi kong sinasabi na mag-focus muna siya sa negosyo niya. At totoo nga na hinihilom at ginagamot ng oras ang lahat ng klase ng sugat at sakit ngayon, kasi ay wala na akong bigat na nararamdaman, kahit pa naalala ko ang mga nangyari, halos 2 taon na ang nakakalipas. Kung saan may magandang opportunity, doon ako, sagot ko kagaya ng sagot na sinabi ko sa kanya noon sa Marina. Sa pagkakatanda ko kasi may offer ka sa akin, available pa bang posisyon? Tanong ko pa. Ang tinutukoy ko ay ang maging full-time housewife niya. Nakita ko na bahagya siyang natigilan sa sinabi ko. Kinagat muli niya ang ibabang labi, para pigilan ang multo ng ngiti na sumilay doon. Available pa naman, pero may isang kondisyon, anya na kinakunot ng noko. You have to marry me as soon as possible. Dagdag pa niya na tila ba desidido na talaga siya, na hindi na ako pakawalan. Hindi maalis ang ngiti sa akin nang tumango ako. Sobrang saya't gaan ng pakiramdam at sa puntong, to ay sigurado na ako na maayos na ang lahat. Sa pagkakataong, to ay pipiliin ko naman kung saan ako sasaya, kung saan kami sasaya. Ang mga sumunod na araw ay lagi kaming magkasama ni Fernando. Hinarap na rin niya ang pamilya ko at sinabi ang balak naming pagpapakasal. Mabilis din na kumalat ang balita sa mga malalapit na tao sa amin. May ilang nagulat at may ilang may side comments dahil nga alam nila na ex ko si Ricardo. Pero hindi na namin pinansin pa. Basta ang gusto lang namin maging masaya. Kamusta ka na, Ricardo? Nakangiting tanong ko, habang pareho kaming nakaupo ni Fernando sa damuhan at sa harap ng puntod ni Ricardo. Nagsindi pa ng kandila si Fernando, para sa kapatid. Nang matapos ay agad siyang umakbay sa akin. Ang tagal kitang hindi napasyalan dito. Pero kahit na minsan hindi ka nawala sa mga panalangin ko. Wika ko pa habang nakangiti. We're getting married bro. Wika agad ni Fernando. Biglang umihip ang malakas na hangin doon, kaya sabay kaming natawa. Galit ka ba? Mukhang ayaw mo pagbibiro pa niya. Ricardo, sa totoo lang,
Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanapan ng kasagutan ang mga tanong ko sa'yo. Hindi ko mahanap ang rason kung bakit nagawa mo akong lokohin. Pero hindi na mahalaga yon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay may rason kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay-bagay. Masaya na ako ngayon, Ricardo. Sobrang saya, kaya sana kung nasan ka man ngayon ay masaya ka rin at sana masaya ka para sa amin ng kuya mo. Puno ng sinseridad na wika ako. Hindi ko rin alam kung paano mo nagawang saktan at lokohin si Lisa, bro. Pero alam ko na totoong minahal mo siya. Kung nasaan ka man ngayon ay alam kong nagsisisi ka sa ginawa mo kasi wala kang ibang gusto kung hindi ang mapasaya at maprotektahan mo si Lisa. Pero hayaan mo na ako ang gumawa sa mga bagay na yon. Mamahalin at poprotektahan ko si Rico. Saad naman ni Fernando na siyang nagpangiti sa akin. Muling umihip ang hangin ang sabihin ni Fernando yon. Pero hindi kagaya kanina na malakas. Ngayon ay ang sarap sa pakiramdam yung para bang may yumayakap sa amin. Noong maghiwalay tayo, hindi ko inakala na gugustuhin ko pa na muling pumasok sa isang relasyon kasi sa totoo lang, natatakot na akong masaktan sa parehong dahilan. Pero gusto ko ring sumaya at nagpasya ako na ipagkatiwala ang puso ko sa kuya mo, emosyonal na wika ko. Ricardo, kapag pinaiyak niya ako, multuhin mo siya ha, dagdag ko pa, kaya mahinang natawa si Fernando. Hinding-hindi ko nagagawin yon. Masyado na akong maraming nagawang kasalanan sa kanya, at hindi ko na yun kayang dagdagan pa. Saad naman ni Fernando. Sa totoo lang bro, gusto kitang sapakin Dahil nga niloko mo siya, kaya hintayin mo ako diyan sa langit kasi malalagot ka talaga sa akin. Alam ko na matagal pa, pero darating din ang araw na magkakasama ulit tayong lahat. Pero humanap ka na ng iba diyan ha, kasi kahit pa sa langit at sa mga susunod pa nating buhay, sa akin na si Lisa. Mahabang dagdag pa niya, kaya ako naman ngayon ang natawa. Isinandal ko ang ulo sa kaliwang balikat ni Fernando, habang siya naman ay nakaakbay sa akin. Pareho kaming nakangiti, habang nakatitig sa puntod ni Ricardo. Sa dinami-rami ng mga masasakit at mahihirap na pinagdaanan ko, ay binigyan pa rin ako ng magandang biyaya ng langit. Iyon na yung makilalang magkapatid na sina Nico, Ricardo. Sobrang daming aral ang natutunan ko dahil sa kanilang dalawa. Una, kailangan ay patawarin. Pangalawa, walang maidudulot na mabuti ang pagganti sa mga taong nanakis sa'yo. Sa huli kasi ay ikaw at ikaw lang din ang masasaktan. At ang panghuli ay huwag kang matakot na piliin ang sarili mong kaligayahan. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Basta masaya ka't walang inaapak ang ibang tao, ay ituloy mo lang. Sa totoo lang ay marami pa akong natutunan at nakuhang aral sa mga nangyari. At sana kayo rin ay may napulot na aral sa kwentong to. Ako nga pala uli si Lisa Ramirez, at ito ang kwentong buhay at pag-ibig ko. Wakas. TNNANET. Lana Ramirez, Lisa Ramirez, Rico Santiago, Ricardo Santiago, Nico Santiago, Fernando Santiago, Leslie, Isabel, Tom, Paul.